So, ayun, medyo nagbabalik po tayo, no? At nagkaroon lang po ng konting technical lang dun sa programa natin. Pero anyway, dun po sa ating pagpapatuloy, yun nga pong 2.6, no? 206.5 bilyong ayuda na ipamimigay sa naapektuhan ng inflation. At syempre, yung pong deployment ng overseas Filipino worker sa Saudi Arabia ay tuloy na. Ayun, ibig sabihin yung ating pong mga kababayan na gustong pumunta ng Saudi Arabia para magtrabaho ay ituloy na daw po, no? Tuloy na. At syempre, yung pong fertilizer voucher na ibibigay ni PBBM sa magsasaka. Pero bago yan, ibigay ko muna po yung ilang usapin hinggil po dito sa 206.5 bilyong ayuda na ipamimigay sa naapektuhan ng inflation. Ayun, oh. Gagastos ang Administrasyong Marcos ng 206.5 bilyon mula sa national budget ng bansa sa 2023 para sa pagbibigay ng ayuda sa mga mahihirap na pamilya sa bansa upang malabanan ng epekto ng tumitinding inflation. Ayon sa Malacanang kahapon, ang naturang halaga ay itatapya sa 5.268 trilyong halaga ng 2023 National Expenditure Program na isinumiti sa Kongreso para maaprobahan. Ayon sa Office of the Press of the Secretary, pinakamalaki ang tatanggapin ng Department of Social Welfare and Development na paglalaanan ng 165.40 billion para sa iba't ibang social assistance program nito. Kabilang din sa pagkakagastahan ay ang subsidiya para sa petrolyo ng mga pampublikong tsuper na magkakalaga ng 2.5 billion dulot na patuloy na pagtaas sa international na presyo ng langis. Maglalaan din ng 1 billion para sa fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda na pamamahalaan ng Department of Agriculture and Distribution. Nagkakahalaga naman ng 22.39 billion ang mapupunta sa Department of Health para sa kanilang medical assistant to indigent and financially incapacitated patients, habang 14.9 billion ang ilalaan para sa TUPAD program ng Department of Labor and Employment. May nilaan din na 115.6 billion para sa Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps at 25.3 billion para sa pensyon ng mga indigent senior citizen, 19.9 billion sa protective service to individuals and families in difficult circumstances at 4.4 billion para sa suitable livelihood program. Nilalaan din ng 47.4 billion ang Universal Access to Quality o Tertiary Education Program at 110.2 billion para sa National Health Insurance Program ng Philippine Health Insurance Corporation, 1 billion para sa COVID-19 Compensation Package. Sakop ang nasa 65,293 healthcare workers at 19 billion para naman sa Public Health Emergency Benefits and Allowance ng 526.727 healthcare workers upang makapagbigay ng tulong pinansyal sa 1.6 milyong mahihirap na pamilya sa hindi kayang makukuha na kalidad ng serbisyong medikal. Naglaan din ang pamahalaan ng 22.4 billion para sa medical assistance sa indigent and financially incapacitated patients. Ayun, nakita nyo. Ibig sabihin, lahat po ay meron, no? Lahat po ay meron na matatanggap hinggil po doon sa sinasabing napakaraking kasi, di ba? 200.6.5 bilyong ayuda, no? So, ibig sabihin marami ang matatanggap for the year of 2023 dahil isasubmit na ito. Pero sana naman magamit, no? Magamit po do sa tamang sistema kung sakali, no?
Sa bagay, 2023, medyo eka nga. Ito pong binabanggit dito yung medyo may kalakihan eh. Ha? May kalakihan po dito kasi ayon po dito ay umaabot po doon sa 5.268 trilyong halaga. Ha? Yung pong 2023 National Expenditure Program na isumiti sa Kongreso para aprubahan ayon sa Office of the Press Secretary. Ha? Itatapyas daw po yan doon. So, ibig sabihin, lahat, no? Lahat po ay magkakaroon ng no? Kasi lahat naman po dito ay merong pinaglalaanan na budget. At sana naman, kung sakaling lalabas naman po ito ay maging maayos, no ha? Maging maayos naman po sana ang pagbibigay, no? Pagbibigay ng tama. So anyway, ha? Ito ring ano yun na rin natin itong may bago na naman ditong labas, ha? Yun daw pong si Senador De Lima, positibo daw po sa COVID-19. Ha? Nagkakasintomas matapos sangkot. Nagkasimptomas pagkatapos ng hearing. Ha? Ayan sabi po kasi rito yung dating Senador De Lima positibo daw po sa COVID-19. Ha? Nagkaroon ng nagkasimptomas matapos ang court hearing. Ganun pala yon. Pag nai-hearing ka na, nagkakaroon ka ng simptomas. Sabi ng radyo kaibigan Surala, shout out sir from South Cotabato. Magandang humaga at magandang hapon dyan po sa lugar po ng South Cotabato. Yung ano pala to? Ito nga po palang radyo kaibigan ng Surala ng South Cotabato. Tayo po ay iniimbitahan nito para sa kanilang most requested song. Ha? Kasi gusto nila makipag-hook up dito sa Elizalde Broadcasting, no? Para dito daw po sa sinasabing kung di ako nagkakamali, itong pong si DJ DJ Bon. Ayun. Si DJ Bon gusto po makipag hook up daw, ha, dito sa Elizalde Broadcasting para daw po doon sa kanilang most requested song o MRS page. Ha? Yung mga lovers dyan. Di ba? So, anyway, magandang nakatutok po ngayon ng radyo kaibigan Soralia. Ayun. Shout out sir from South Cotabato at syempre from Talisay. Ayun, from Talisay, Camarines Norte. Walang iba yung ating pong kasama na si Destiny Rapper. Happy Monday po sir. Magandang hapon diyan po sa lugar ng Talisay. Ha? Alam ko may pinagdadaanan itong problema itong kasama natin, pero alam kong kaya mo yan, ha? Nandirito lang ako para kung kakailanganin mo, ha? Yan po si Destiny Rapper. At syempre, si Lovely Twigig Zacarias. Good morning po, watching from Saudi Arabia. Nakita nyo naman, ha? From Saudi Arabia, nakakarating ang EB Broadcasting. Pagdating dyan sa Saudi Arabia. At syempre, ipapaalam ko na rin po yung naka-open ang Saudi Arabia para doon sa ating mga kababayan na gusto pong magtrabaho, ha? Na gusto pong magtrabaho diyan po sa Saudi Arabia, ha? Nakabukas na po tayo diyan. At syempre, bago yan ay ibigay ko muna itong ganun pala pag hinihiring ang tao nagiging COVID. COVID, ha? Tinamaan na rin ng kinatatakutang COVID-19 si dating Senador Leila De Lima, bagay na matagal na raw niyang inaasahang mangyari. Dahil sa palagyang siksikang hearing sa korte, kaugnay na hinahanap ng mga kaso. Tested positive yesterday for COVID-19 from both antigen and RT-PCR test. Sabi ni De Lima na isang pahayag ngayong Lunes. At ang sabi niya pa, when attending recent hearings in the two remaining Trump-up charges, with practically jam-packed courtrooms, I felt it was just a matter of time before contracting the virus. Sabado lang daw nang magsimulang magkaroon ng sipon, makakating lalamunan, masakit na katawan at mainit na pakiramdam ng opposition figure isang araw matapos ang isang pagdinig. Kasalukuyang nasa self-isolation ng dating senadora habang uminom ng antiviral medicine
o at nagpapagaling. Ayun, ha? Kaya pala pag oras ka pala, pag inihiring ka pala, magkoko-COVID-19 ka. Ingat ka rin. Ha? Nakita mo to, nahiring lang, nagka-COVID na. Ha? Mahirap pala yung ganon. Ha? Ayon pa rito, inabisuhan naman ni De Lima ang kanyang mga nakakasalamuha sa November 4 hearing na obserba ng sarili. Kasama na riyan ang kanyang mga abogado, prosecutors, saksing si dating Bureau of Correction, Bucor Office in Charge, Rafael Ragos at Police Escort at iba pa. Ha? At ang sabi niya, I hope no one else get infected under such a setting. I'll be lying, sabi pa niya. Thank you for all the prayers and concern. Nakita mo? Ha? Eh baka maging zombie na to. Ha? Mahirap talaga, oh. Dahil nga sinasabi ko, di ba? Pero bago yan, nais ko muna pong batiin ang Ministry of Media. Siyempre, ang aming pong Chief Minister na walang iba kundi si Ms. Pontelera. Magandang hapon. At siyempre, may bisita po ako. Maya-maya lang po, isasama ko rito sa aking programa na walang iba po kundi si Mr. Chairman Dens Tunel ng dati kong kasamaan sa online news ng Paranaque. Ha? Makakasama ko po dito. Maya-maya lang po. Antabayanan po ninyo. At siyempre, shoutout po, Kuya, from Barangay 194 Pildera. O yun, ha? Si Primum Nil Nocere. Ayun, shoutout, Kuya. From Barangay 1. Ay, magandang umaga. Diyan po sa lugar ng Barangay 194 at siyempre ang kanilang pong mga kapitan na walang iba kundi si Gilbert Gubich. Siyempre, si Kadani, nandiyan dyan, ha? Si Kadani, yung kanilang si Pulyos, yung kanilang pong XO at yung kanilang magigiting na tanod. Magandang umaga. Isabay ko na rin po ang Barangay 193 Zone 20 sa pangunguna po ng kanilang kapitan na walang iba kundi si Cap Mike Dawal. Ha? Kanila lamang po, ay nagkaroon po ng hindi ko lang po maipalabas yung kanilang assembly na ginanap na assembly nung Sabado, no? Hindi ko lang po mailabas sapagkat meron pong sumisigaw na aso. Ha? Kaya hindi ko po, abang nagsasalita po si Cap, nagkakaroon po ng tumatahol na aso. So kaya hindi ko po mailabas dito po sa aking programa dahil para kayo mahihirita lamang, no, ha? Kaya sabi ko nga, wag na lang po sanang ilabas para po doon sa abang nagsasalta kasi si Cap doon, meron pong tinatawag na tumatahol na aso. Siyempre, magandang umaga rin, no? Magandang umaga rin po dyan po sa lugar ng Liberisa. Ha? Dyan po sa lugar ng Liberisa, magandang umaga rin po. Ha? Nako, sa totoo lamang, ito pong ginagawa po natin ngayon. Ha? Kaya maraming nako talaga naman, oo. So, anyway, sa akin pong pagpapatuloy ay nais ko pong sana, yun nga, sinasabi ko, no, na sana magkaroon po ng magandang sistema yung pong matatanggap ng mga ahensya ng gobyerno hinggil po dun sa andun daw po sa mga tatanggapin, no? Doon po sa tatanggapin na ayuda para mapagpatuloy lang po yung mga program. At syempre po, ayun, yung aking pong yung asawa ng aking pamangkin na walang iba kundi si Honor. Nanonood po sila ngayon. Magandang umaga. At syempre, ay sabi ni Lovely, yung papa daw niya. Deds, makinig ka. Ha? Ito daw pong si Ed Zacarias. Si Papa Ed Zacarias daw ay nasa Santa Ana. Sabi ni Lovely. So, ganun din naman po ang Watchman Initiative Affairs. Magandang umaga po. At siyempre si Fernanota po ang inyong makakasama. Sa loob po ng isang oras. At siyempre ang PPTM. Ayun. Ang PPTM o yung Police Patrol Anti-Crime. Ayun, nakita nyo. Naka-uniforme pa.
Naka-uniform, naka-uniforme pa po ako ng anti-crime. Ha? Kaya po marami, napakadami nating marami tayong pag-uusapan. Pero sabi nga po, inuulit ko, no, yung ating po mga kasamaan sa anti-crime na patuloy pong active dyan po sa lugar ng Pasay Chapter. Ayan, yun po yung mga anti-crime natin, nakasama natin dyan sa Pasay Chapter. At sabi ang Watchman Initiative Affairs, magandang umaga. At ganun din po, dyan po sa lugar ng Leberisa. Ayun, ha. Sila Nanay Tess, si Ate Perla, ang aking tart na nandiyan po ngayon sa lugar ng Leberisa. Magandang umaga po. At sana naman ay matapos na, no? At sana po matapos na rin yung sana po matapos na rin po at mapabilis na rin yung pagpapagawa ng kanilang kalsadaan diyan, ano? Nakita ko naman po inaasikaso at napakabilis naman, no? So, anyway, sa akin pong pagpapatuloy ay inuulit ko, no, nakita nyo naman, pati na si dating Senadora Laila de Lima, tinamaan ng COVID-19. Yun yung sinasabi ko na hindi pa tayo ligtas, no? Hindi pa po tayo ligtas at yung ating pong mga, kahit na sinabi na voluntaryo na lang, no? Na sinasabing kahit na voluntaryo na lang, yung ating voluntaryo na lang yung ating pagpe-face mask, gano'n pa rin yung nangyayari, no? Hawaan dito kasi hindi nga natin talaga alam eh. Hindi natin alam kung ano yung kung sino yung may carrier talaga, no? So anyway, ay andali lamang, ha? I-set up lang natin na fake, paki-set up yung isang mic para maisama ko tong guest natin dito. Yung guest natin dito, fake. Oh. Yung mic natin. Para lang mapasama natin yung isa nating magaling na mamamahayag. Ha? Oh, at syempre, si Mr. Christopher Zarate Mayoral is watching. Ayun, magandang umaga. Ha? Si Mr. Christopher Zarate. Oh. Sige. I-set up natin dito. Ha? At ayan. Ha? Sige. At syempre, ang Radyo Kaibigan Soralia. Shoutout po sir from Cotabato po. Ayun, ha? Oh, yun. Si DJ Bon. Oh, sabi niya from Soralia, South Cotabato. Hoy, hindi ba maulan diyan? Pero bago 'yan, ay nais ko muna pong ipakilala sa inyo yung aking pong makakasama na walang iba kundi si Mr. Dens Tonel. Kasamang Dens. Ha? Oh, ha, para makita naman yung aking kasamang Dens Tonel, ha? Dapat sa totoo lang kasama ko dapat ito ngayon. Meron po sana kaming dapat ngayon meron kaming coverage. Ang problema nga po kinansel kasamang Dens. Pero nakita mo naman itong si Rudy Cablayan nanonood sa atin ngayon. Chairman, ha? Hindi naman po umuulan dito sa South Cotabato, sir. Sabi ng Radyo Kaibigan Soralia. Oh, yung mula do sa Cotabato kasamang Dens, ha? Yung Radyo Kaibigan na sabi niya naman, hindi daw po umuulan sa South Cotabato. So, okay naman. Dens, bati ka muna. Hello, magandang umaga po. Sa lahat po ng mga nakikinig sa
Elizalde Broadcasting. Bumabati po ako na isang masaya at maligayang araw sa lahat po ng mga nakikinig. Ayan po. Ayan po, patuloy po magpapahayag ng mga balita ang ating kapatid sa pamahayag na si Fernando Jota. Oh, alam mo din, kasi ngayon, alam mo naman ngayon dito sa atin, hindi pa tayo ligtas, Chairman. Dahil dyan sa COVID-19 na yan, ito pa lang, kaya ikaw huwag ka mag-hearing. Nakita mo si dating senador, Laila de Lima. Pagkatapos ng hearing, nagka-COVID. Yun, nako. Ganun pala yun? Oo, nadali. Dapat, kasi akala mamamayan natin na okay na wag na magkaroon ng mag-mask. Pero nakakatakot pala. Pate, pakilagay mo nga yung mga nagko-comment sa atin. Ha? Sige, ayun. Sabi ni Ka Rudy, nasaan daw siya? Chairman. Ayun, Hello, Ka Rudy! Kablayan. Shout out naman. Saan daw ba? Nasa ano pala siya? Nasa Baguio. Buti pa. Nagpapalamig ka? Abay, buti pa pala si Ka Rudy. Buti pa pala si Ka Rudy. Nasa Baguio. Ha? Ka Rudy, kamusta ba? Ano ba ang ginagawa natin dyan sa Baguio? Nagpapasarap. Sama mo naman kami. At medyo may ano lang ako ng konti. Sige. Ano? Okay. Tungkol po ito sa Barangay Assembly na tinalakay mo kanina. Maraming barangay na ngayon sa Pilipinas na hindi na nagpapag-flag racing, no? Kadalasan, no? Karamihan. Pero dapat sa ano yan ng DILG na talagang kailangan ang mga barangay sumusunod sa kalampatakaran na dapat magkakaroon sila ng flag racing bilang pagpapahalaga, respeto sa bandila sa Pilipinas. Pero ang dami. Pero alam mo kanina lamang nagalit yung kapitan. Kapitan kanina, nagalit yung kapitan ng Barangay 193 kanina. Dahil doon sa pag-awit ng bansang Pilipinas. Yung bandila. Dahil ayon sa kanya, sana naman nga daw bigyan ng respeto. Pero bago yan, Chairman, natin pag-usapan ay nais ko muna pong bigyan ng pansin. Ito po si Kagawad Mabel Grace Patubo. Ang sabi niya, shout out po naman kami dito sa Barangay 194. Oy, magandang umaga dyan po sa lugar ng Barangay 194. Siyempre yung kanila pong kanila kapitan na walang iba kundi si Mr. Gilbert, Kapitan Gilbert Gubich. Magandang umaga. At siyempre yung dating kasama namin na si Melo. Si Melo kasamang chairman. Oy! Mabuhay mga bro. Melo! Kamusta na yan, Paranaque? Sabi niya, mabuhay mga bro. Shout out naman sa group natin. Ayun. Okay. Kami nandirito lamang, Bro Melo. No? Actually, kasama namin nung nakaraan, kasama namin si Romy Robles. No? At syempre, sabi ni Ka Rudy Kablayan, pakibanggit mga lupon ng Barangay Santa Cruz, Antipolo City. Nasa seminar sa Baguio. Oo nga pala. Kaya pala nasa Baguio yan kasi may mga barangay at mga lupon na meron silang seminar na ginagawa ngayon sa barangay sa Baguio. Yung iba naman nasa Bohol. Hindi natin alam seminar ba 'yun o pasarap sa buhay. Siyempre, meron pa kasing meron pa kasamang dance, meron pa kasing yan. Meron pa tayong, kumbaga dapat talaga magkakaroon tayo ng eleksyon, di ba? Dapat talaga kasi magkakaroon tayo ng eleksyon ngayong ngayon dapat noong October di ba? Kaso nga lang hindi natuloy at binigyan pa ng isang pagkakataon o isa pang taon yung mga nakaupo. Yung mga kupitan, salamat, Birby, isang taon uli, mapapahirap sa mamamayan nila. Hindi lang yan, Hindi lang po yan. Sabi ni kasamang Melo, okay, go lang kayo.
Ayun, sabi ni Kasamang Melo. Si Kasamang Melo po, dati pong katandem ni dati pong katandem yan ni nung amin pong napayapang magaling din na broadcaster na walang iba kundi si Mr. Johnny Pabon. Oy. Ha? Kung natatandaan Rest in mo, peace. kung natatandaan mo, kasamang Dens, no? Kasi naman ito naman kasing kasama natin si Johnny Pabon. Alam ng COVID na ikot na ikot. Oo, masyado mainit. Mainit masyado. Hindi man lang marunong magpahinga. Ayun. Nadali. Nadali. At syempre, sabi ni Eduardo Rosales, nanonood po siya ngayon. It's watching. Magandang umaga at magandang hapon. Hapon na kasi. Alas 12:04 na. Nanonood po sila ngayon. Ha? But ano ba ang mga ng mga barangay ngayon? Alam mo, sa totoo lamang, marami ang doon po sa naganap na pagkansila ng eleksyon, marami kasing diyan maraming natuwa, marami ring nalungkot. Mas marami nalungkot. 'Di ba? Kasi yung mga tao na gusto nilang palitan, mabibigyan pa ng isa pang taon. Panibago na naman pahirap. Oh. Alam At mo, syempre, magandang gabi ngayon sa Amerika, 'di ba? Wait. Magandang gabi ngayon sa Amerika, 'di ba? Good evening kay Ate Cecil Pan ng San Francisco, California. Isipin mo, nakakarating na po yung programa natin sa San Francisco, California. Nanonood po sila ngayon. Ay magandang gabi po. Okay, kasamang Dens. hello. Good evening po sa mga nakikinig dyan sa may state na po. Alam ko po maraming Pilipino na naghahangad na makapanginig ng mga iba't ibang balita na nangyayari dito po sa Pilipinas. At bumabati po ako sa inyo ng isang magandang gabi. Alam mo, sa totoo lamang, gusto kong dito ka nagla-live . Gusto ko man, may pagkakataon pa na siguro medyo nag-aano pa ako dahil meron pa rin ako sa dyaryo at sinabi nga ni Tita Mel, kung tuloy-tuloy na talagang magpaproper yung kanyang dyaryo. Tuloy-tuloy na rin po ako uupo rito para magpahayag. o magbigay Pwede ng naman kahit wala yung dyaryo, pwede ka naman dito. Diba, Subukan natin. kahit kalating oras lang. 'Di ba? Para naman maibigyan natin ng maganda yung iyong programa na ano ba yung programa programa mo, Chairman? Radyo ng Masa. Radyo ng Masa. Ha? Yun ang para mabigyan natin ng magandang yung ating mga kababayan. So, anyway, yun nga po yung napapagkwentuhan natin, no? Yung pong marami nga pong nasiyahan at marami rin na pong nalungkot dahil nga sa hindi pagpapatuloy ng mga eleksyon. Pero kung ako po tatanungin, nasa ano po kasi yan sa akin, mas maganda yung nahinto. Kasi, dito na po sa taon na to, itong huling taon na to, Chairman, kasamang Dens, Yes. itong taon na to, dito natin po malalaman yung mga taong hindi na dapat natin bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng hiram na kapangyarihan. Ha? Pero, kapatid, ang alam ko, merong batas na ginawa, ngunit ang batas na ginawa, parang hindi yata natupad. Ito'y, alam ko na meron na talagang dapat gawin na eleksyon sa darating na Disyembre. Dahil nagkaroon ng pagkakataon na, alam niyo mga politika no? Ang politika sa Pilipinas, nagtataka ako, gumagawa ng batas, pero hindi yata sumusunod sa batas. Hindi sinunod ng batas. Pinirmahan nito ng dating presidente na magkakaroon ng eleksyon, December 5. Bakit hindi nangyari yung gagawin na eleksyon sa darating ng December 5? Kaya pala si dating commissioner na si Attorney Romulo, hindi ko na masyado maano yung pangalan niya, pero siya ay nag-apila sa DOJ na sana magkaroon ng eleksyon. Pero hindi. Pero itong next year magkaka-eleksyon. Sigurado yun. This coming October. Pero No?
Oh. Sabi ko nga, ang batas, di natin alam. Eh yun nga, meron ng batas na hindi nasunod. Ay baka papagdating naman ng October yan, hindi na naman magkaroon na naman ng panibagong extension. Pero pagkakaalam ko, sigurado ko na ito'y matutuloy na. Sana, nawa. Pero bago 'yan, ay binabati ko muna yung aking pamangkin na walang iba kundi si Ronnie Boy Escolango. Shout out po dito sa Subic Bay. Ayun. Diyan po sa Subic. Magandang tangali diyan sa mga taga Subic, Sambales. Nakikinig po sila ngayon at nanonood daw sila sa ating kasamang Dens. Yes. Mula po dyan sa Subic, Sambales. Maraming salamat Magandang tanghali po. Asahan niyo po, ang Elizalde Broadcasting ay maganda po at patuloy pong magbibigay po ng magagandang balita, sariwa, at talaga po makikita niyo po ang kagandahan ng pagpapahayag. Kaya nga po yung ating mga kababayan ngayon, ay nais ko nga po sa inyong sabihin na ito na po yung pagkakataon, no? Kung sakali mang hindi po natuloy ang eleksyon, ito na po yung pagkakataon para makapili po tayo ng tamang leader sa ating mga komunidad. Dapat. Hindi lang po sa ating, kundi sa buong barangay. Ito na po yung pagkakataon para malaman natin kung sino-sino, di ba? Kung sino-sino yung dapat nating iluklok at magiging kagawad, diyan po sa lugar, diyan po sa sistema ng barangay na 'yan. Ang sabi ni Ronnie Boy, main road dito sa Olongapo papuntang Sambales, humihina na dahil sa mga truck na dumadaan sa tapat ng sementeryo ng Kalaklan. Nagkakaroon na ng butas, delikado na sa mga motorista. Ayun yan daw pong main road. Ibig sabihin, galing ng Olongapo yan. Kasamang Dens. Oo. Ayan Main road dito sa Olongapo papuntang Sambales humihina na dahil sa mga truck na dumadaan sa tapat ng sementeryo ng Kalaklan. Nagkaroon ng butas, delikado na sa mga motorista. Yun. Doon po sa ating mga motorista, ingat-ingat po kayo, Baka bigla pong bumigay yan. Ingat-ingat po kayo at syempre ang DPWH. Kung meron po nakikinig na taga Department of Public Works and Highways, yan daw pong main road dito sa Olongapo papuntang Sambales ay humihina na daw po. At syempre si Herman Coronado ng Batangas, ng Batangas, Santo Tomas, Batangas, magandang tanghali. Siyempre sila Beth, sila Evelyn, sila Princess, sila yung aking bayo na si Alvin, si Epeng, at siyempre si Carl. At ganon din naman po, siyempre, sila Rogelio. Magandang umaga. Magandang tanghali dyan po sa lugar ng Santo Tomas, Batangas. Alam mo ba, napakasarap ng longganisa dyan. Oo. Napakasarap ng longganisa dyan. Oo. Kung gusto nyo makatikim ng tunay na masarap na longganisa, pumunta kayo ng Santo Tomas Market at hanapin nyo lang po yung install ni Evelyn Maloles, Villegas. Napakasarap gumawa ng longganisa dyan kasamang Dens. At syempre, ang Patas Balita. Ang Patas Balita po nanonood ngayon. Thank you for watching. At syempre, sabi niya, sa akin dapat tuloy ang eleksyon. Yan nga. Ayun, nakalagay dyan. Sa akin dapat tuloy ang eleksyon. Sa iyo kapatid, ano ba mo sa eleksyon? Pero sa akin, dapat ituloy yan. No? Itong taon na papasok, ituloy na yung eleksyon. Huwag nang magkaroon pa ng aberya. No? Hindi lang po yan. Tungkol naman doon sa ating mga kababayan, doon naman po sa ating mga kababayan, sana naman po pumili tayo, no? Pumili tayo ng nararapat na tao para diyan. Yung tapat na leader, kumbaga. Kasi alam mo, minsan nadadaan tayo sa tamis ng dila eh. Lalo na sa mga kagawad, kasamang Dens. Oo. 'Di ba? Pero kapatid, noon dati kasi, walang kagawad eh. Mga 1975, nung father ko tanod, ng barangay, ang meron lang doon, chairman, lupon, sekretarya, tresurera,
Mm. tanod. Mm. Wala nang kagawad. Ewan ko, ba't bigla nagkaroon ng kagawad? Ang kagawad naman hindi naman lahat tumutupad ng mga gawain para po sa barangay. Pero di pong ano rito. Hindi po ba pwede, ito, merong ano rito, hindi po ba pwede natanggalin na rin ang SK? Oo, kung pwede lang. Wala naman kasi ginagawa. Ano ba to? Papogi na lang. Oo, Ha? kasi ang SK, dumidepende lang yan sa chairman. Mm. Kasama pa sa budget yan. Oo, ang laki pa ng ang laki pa ng, ay nako, talagang ang barangay natin. Ang laki problema, dapat talaga maano ng DILG. At syempre si Sales Javier Romulo is watching. Nanonood din po siya ngayon. Ay, magandang hapon kay Mr. Sales Javier Romulo. Sa totoo lamang, dapat kasi tutukan. 'Di ba? Dapat tutukan at ayusin kung ano man yung mga kaganapan at nagaganap. Pagdating sa barangay. Alam mo, sa totoo lang, ang dami ko talaga nakikita pagdating sa mga kung ang pag-uusapan ay barangay lamang, 'di ba? Kung ano ang tungkulin ng kapitan, ano ba tungkulin ng mga kagawad, ang dami kong dapat kung isasambulat ko lang, marami. Laing problema. 'Di ba? Kung isasambulat ko lang, Isang bulat na natin. 'di ba? Para magising, baka magising ang mga mamamayan na sa kanilang mga lugar na yung palang ating chairman na talagang dapat pala natin palitan. Kaya nga pinaka-the best po nito, tignan ninyo yung kapitan, yung kagawad, yung kanila pong mga accomplishment, yung kanilang mga report, especially sa assembly. Minsan, di ba sa assembly sinasabi yan eh. Pero alam mo ba, kasamang dance kahapon, ito makikita ko. Ito masasabi ko na tunay na kapitan. Kasi ito pong Barangay 193, Zone 20 sa Pasay. Kasamang dance. Dito ako nakakita ng kapitan na gising na ng alas 3 ng madaling araw. Oh, good Nag-iikot na to. Ngayon, pagkatapos itong mag-ikot, nauuna pa nga itong pumasok sa sekretary. Yun ang public servant. Talagang... Yun po yung sinasabing serbisyo publiko talaga. Yan. Tapos, naabutan ko pa to, naabutan ko pa ito kasamang dance. Doon sa mismong outpost. Na naka-duty yung kapitan, imbis na doon siya sa barangay, hall, nandoon siya ngayon nakatambay sa outpost. Siya ngayon yung tanod. Siya yung kumbaga inaalalayan niya yung tanod para sa peace and order. Yun. Inaabot yung kapitan, 'di ba? Dapat ang kapitan pagtungtong ng alas 5 dapat uwi na yan. 'Di ba? Pero yung kapitan na to, itong kapitan na to sinasabi ko, inaabot ng alauna ng madaling araw. Inaabot ng madaling araw itong kapitan na to. Para lang ma-implement niya yung kanyang peace and order, lalong-lalo na sa droga. Galit na galit ito eh. Ang pangalan nito, ito'y tinagurian na kung tinatawagin nila ito, Kapitan Ingo. Pero hindi po ito nakain ng droga. Ay ng bala. Kaso nga lang, galit na galit ito. Kasi may kasabihan siya doon sa barangay niya eh. Kapag nagdroga ka, lagot ka. Magandang yan Oo. Yun yung kanyang sinasabi. Kapag nagdroga ka, lagot ka. Alam mo, kapatid, sa pagiging kapitan, dapat may dibdib ka eh. Talagang, pakita mo talagang kaya mong tumayo, manindigan bilang isang kapitan. Pero ang mga kagawad, may mga committee yan. May kanya-kanya yan. May kanya-kanya committee. Di ba? May nakikita nga ako dyan, hindi nagagampanan yung committee. Ay, ang dami niyan. Lumilitaw lang yan, karamihan dyan, mga sasahod na. Pero, in fairness naman kapatid, hindi naman lahat ng mga chairman, kagawad, walang nagagawa. Marami pa rin chairman na matitino. Mayroon din mga kagawad na matitino. Kaya lang nga, sa kabuuan, bigyan natin ng porsyento
baka hindi pa abot ng 40 eh. 100%. Sabi ni ano, sabi ni Romy Robles, yung amin pong kasamahan sa National News, ha? Yung kasamahan po namin sa online news worldwide. Sabi niya rito, dapat lang para mabago naman. Ayun. Yan, tama. Kasi bigyan natin, maraming gusto maglingkod eh. Kaya lang nga, hindi makapaglingkod dahil sa baranggayan, paramihin lang ng mga kamag-anak, paramihin ng kaibigan, kahit wala namang kakayanan. Pero sana naman magkaroon ng alam ko meron ng ano meron tayong batas kasamang Dennis. Meron na tayong batas na kapag ikaw ay nakatakbo na, hindi ka na pwedeng tumakbo ulit. Sana, ganun naman Dapat mayari. gano'n para iba-iba naman. Oo, no? para ikaw Para, naman para mabigyan pagkakataon. tanggalin na natin yung dynasty. Oo. Kasi mahirap po yun eh. Di ba? Oh, sabi ni si Mr. Ed Tan, nanonood po siya ngayon. Ako, itong taong ito, matagal ko na rin dito nakikita eh. Hindi ko rin to alam kung saan nagtatago itong si Ed Tan eh. Ha? Oh. Sa totoo lamang, mas okay nga sa akin yung ano eh, yung kapag tumakbo ka na, hindi ka na pwedeng tumakbo pa. 'Di ba? Dapat. Sana kunwari, gusto mo tumakbo ulit, magpapalipas ng kailangan 2 taon. 'Di ba? Oo. 2 taon ng pahinga mo bago ka tatakbo ulit. Dapat ganoon. Para mahaba-haba ang proseso. Sabi ni Romy, magandang hapon sa inyong dalawa. Sa inyong mga kapatid. Hello, Brad. Kamusta na? Kamusta yung mga magaling nating mga awit na kapatid? Ay, yan nga. Talagang dapat nating pag-ukulan ng pansin. Marami na rin ako nakikita ng barangay na dati, di ba? May dapat talaga kasi bawat barangay may bandera. No? Pero ang bandera minsan gunit-gunit na eh. Sa bagay sa akin, okay talaga yung ganun eh. Di ba? Kung ako talaga tatanungin mo, yung mga dapat na tumakbo na, hindi na dapat pwedeng tumakbo. Para yung ibang, hindi naman kasi pwedeng kayo lang ang matalino eh. Oo nga. Di ba? Hindi naman kayo lang magaling. Dating tawag siya, honorable. Ngayon, horrible na. Nakakatakot talaga. Di ba? Dati kasi pag tinawag mo, honorable. Di ba? Ngayon, hindi eh. Parang nag-iiba yung tunog. Horrible. Horrible. Yan ang talagang dapat natin diba? sana mangyari. Bago. No? Ay, nakakatuwa talaga yung barangay. Marami naman barangay na talagang makikita mo yung kanilang mga kapitan na talagang nandun ang kanilang paglilingkod sa tao. Pero meron din barangay. Kaya lang naging barangay dahil naghahangad ng kita. No? Kasi malaki sahod eh. Tapos meron pang may SOP pa. Grabe. Tapos may mga parking pa, kung ano-ano, para kumita. Okay lang yon. Kung maganda naman gagawin mo para sa mga tao. Kasi pagdating sa mga ganyang bagay, mga ganyan parking eh, paano naman si Eddie? Oo, edi ako, paano? Yan ang hirap. Eddie sila. Kaya minsan, sa barangay, nag-aaway-away, chairman, kagawad, kaya hindi magkasundo eh. May kanya, di ba, sabi mga kanila, kapatid, may kanya-kanya silang pananungkulan. No? May peace and order, ganyan. No? Pero hindi naman nagagawa. May peace and order, pero committee ng... Committee de Pisteos. Sabi ni Romy, kinamusta mo kasi. Sabi mo kanina kasamang Dens, kamusta ka na kapatid? Ito, sabi niya, ito, bakla pa rin. Saludo ko sa iyo kapatid. Buti na yung nagsasabi ng totoo kaysa doon sa nagtatago sa likod. Binabati ko nga pala yung bagong mayor ng Parañaque na walang iba yung dancing congressman ng tawag dito eh. Di ba? Si dancing congressman Mayor Eric Olivares. Yes. Kasi yung kapatid niyan dati si congressman ngayon to. Ba? Congressman ngayon to na walang iba kundi si Congressman Edwin Olivares. Ha? Nagpalit. Para nagsalit-salit. Palitan lang. Ha? Hindi kayo susunto, apo naman. Alam mo mga kapatid, kahit nagpalit yung magkapatid na yan,
kita mo naman, isa ang Parañaque sa umuunlad. Kinikilala na, humahanay na yan sa iba't ibang lungsod dito sa ating kapuluan. Hindi ko pa na noon to kasamang din siya. Alam mo, sana mabigyan natin po ng pagkakataon ang Ministry of Media. Ang Ministry of Media po baka pumunta ng munisipyo ng Parañaque. Ha? Bibigyan po namin yan ng araw, bibigyan po namin ng oras para po ang Ministry of Media ay makapasyal dyan po sa lugar ng Parañaque at mabisita yung bagong mayor. Na dating congressman, ngayon po ay mayor. Na walang iba kundi si Mayor Eric Olivares. Ha? Alam mo na mga kapatid, yung Olivares na yan talagang magagaling. Mula sa ama. Nakita mo naman. Si Papa si Papa Olivares, no? Ha? Oo. Tatay niya, tapos si kapatid. Ngayon, maganda naman kasi makita mo naman talagang pagbabago ng Parañaque. Dati kasi, meron kasi akong kamag-anak dyan nakatira sa Sambali. Bali 3, dati talagang hindi maganda, pero ngayon talagang makikita mo, humahanay na talaga sa Makati. Makati, kita mo, ganda-ganda. So, yun ang mamahala, ang nagpapalakad, maganda magpalakad. Kaya saludo ko dyan sa mga Olivares. Sabi ni kasamang Reden Oro, merong nagaganap na press con. Ha? Ngayon, ang pelikulang Mama Sapano, saan kaya gaganapin? Ha? Sabi niya, ang producer daw dito si Atty. Perdi Topacio with Miss Tala Saldobar. Ha? Pakialam mo naman, Reden, kung saan gaganapin itong parang isa sa pelikula yata to kasamang dance. Ha? Itong pangyayari ng Mama Sapano. Yung mga massacre. Alam ko 44, 44 ba? 53. Pero ang media, mga 40, itras yata ang... yung Mama Sapano? Oo. Yung ano yun naman sana to ng para malaman natin, no? At sabi naman ni kasamang Melo, manonood ka na. Ay, maraming salamat, kasamang Melo. At syempre, si Levi Tatad, kung natatandaan mo, kasamang din si Levi Tatad. At saka si Ronald Vargas ng Magdalena, Laguna. Nagkaroon yata sila ng tandem kanina. Nagtandem din yung dalawa kanina, si Levi Tatad at saka si Ronald Vargas ng Magdalena, Laguna. Nagkaroon sila ng kanina, ng tandem. So, magandang araw. So, meron pa kaming 4 na minuto. Okay, kasamang Dens, baka meron kang isa shoutout. Batiin ko lang si ang Hans Infinite Tools dyan po sa may Tayuman na G Perfecto sa pamamahala po ng ating pong kaibigan at kumpare na si Johnson Tan. Yung pong mga nagpapatayo ng mga bahay, kung gusto nyo pong matunay na matitibay na gamit pang instruktura, punta lang po kayo dyan sa Hans Infinite Tools. 100% po matibay ang ibibigay sa inyo na mga tools para po yung sa pagpapagawa nyo po ng inyong tahanan. Parang meron tayo kinover na yan na parang 101? Oo. Yung 101 na doon sa Quezon City na steel, no? Still ang video po ng 101 nasa sa atin pa. Hindi ko pa nga lang naiano gusto ko muna makausap, no? Bago i-ere at bago natin ipalabas dito sa ating studio kasamang Dens. Maganda 'yon pagka naging proper talaga na pursue ng yung 101 na 'yon. Gusto ko muna makausap bago natin ilabas dito sa Elizalde Broadcasting dito sa studio natin. Yung sinasabing Pero anyway, wala na ba kasamang Dens? Sige. Batiin ko rin yung barangay 369. Yung ating po mga kaibigan dyan. Yung sekretarya, tresurera, kagawad na si Ricky Abad, si tresurera, ang mag-ina na si Nicole at si Malu Malyari. Yan po ay mag-ina na talagang pong masipag
buya sa Barangay 369. Kaya saludo po ako dyan. At sa patuloy po, sana po yung mga lahat po ng mga motorista, wag po kayong dadaan sa lugar ng dyan po sa Medalpan pagkat medyo mahaba-haba po ang pila. Po, nagkakaroon po ng pagsisikip ng trapiko. At syempre, bago po kami tuluyang magpaalam ni kasamang Dens Tonel, at syempre nagpapasalamat po ako at nabigyan tayo ng oras ni kasamang Dens dito sa programang Alerto Balita ni Fernan Hota. Maraming salamat, Chairman. At sabi nga ni, ito nga po inuulit ko, no? Meron lang po akong gustong sabihin sa inyo, ito pong si Miss Cynthia, dito pong si Miss Cynthia Soberano na gumagamit ng Elizalde Broadcasting, inuulit ko lang po, ito po ay hindi na konektado dito sa aming studio. Ito po ay pinapaalam ko po sa inyo na ito pong si Miss Cynthia Soberano, kung meron pong mga transaksyon ito at ginagamit ang Elizalde Broadcasting, wag po kayong maniwala. Wag po kayong maniwala. Kung pwede lang po, kung meron po sa inyo na gustong malaman, ipaalam nyo lang po sapagkat nandito po yung aming presidente, ang aming OIC, na walang iba kundi si Tita Mel Elizalde. Siya po yung inyong kausapin direkta. Kasi ginagamit po nitong Cynthia na to, at ayon daw po kay Mr. Daniel Martin, ito daw pong Cynthia Soberano na to, ginagamit ang ating studio fake. At siya daw ay direktor dito. Masama yan. Direktor ba ng ano to? Baka direktor to ng mga swelas ng sapatos o ano? At inuulit ko lang po, wala na po ito dito sa amin. At hindi na po ito konektado. Kung gusto nyo pong malaman, pwede po kayong pumunta dito po sa aming studio sa may Asia Tech Trinity Building sa may Calao Avenue, 6th floor po. Hanapin lang po ninyo si Tita Mel, yung aming po presidente, si Tita Mel Elizalde. Okay? At syempre, maraming salamat po doon po sa aming mga nakasama sa loob po ng isang oras na walang iba kundi syempre yung aming technical supervisor na walang iba kundi si Pete Derecho at syempre si Renz Regala. Maganda at maraming salamat po. At lahat po ng sumusubaybay ng Alerto Balita. At syempre, taga Iloilo, nagpahabol pa kasamang Dens. Yes. Si Mildred Baclago, no sé. He's watching, wala po siya sa Iloilo. Magandang tanghali. At syempre, sa araw po ng Miyerkules, magkasama-sama po tayo muli. Ako po si Fernan Hota, ang inyo pong nakasama sa loob ng isang oras. At syempre, ang akin pong nakasama, ni kasamang Dens Tonel. Thank you very much. Sa ulitin po, sa araw po ng Miyerkules, magsama-sama tayo. Magandang tanghali, Pilipinas. Yes, maraming salamat po.